Mga sangkay, naalala nyo po ba, dati meron pong isang kilalang mayor dito sa ating bansa. Kilala po siya dahil po sa kamay na bakal na pamumuno. So, ala Duterte po itong taong to, mga sangkay. Lagi pong nasa balitaan ito eh. Kasi sa tuwing may mga sangkot sa mga illegal na ginagawa po sa kanyang nasasakupan noon, na ibabalita, pinaglalakad po mismo mga sangkay sa syudad. Halimbawa, yung mga gumagamit ng ipinagbabawal na pulburon, tapos naaaktuhan, mga sangkay, pinaglalakad po sila sa kalsada. Ngayon, laging nababalita itong mayor na ito dahil sa sobrang napakagaling niya mga sangkay eh. Doon may mga bumabatikos kasi nga po, parang Duterte style. Pero pagkaupo po ni former President Duterte mga sangkay, si Tatay Digong, itong taong to, mayroon pong mga lumabas na report mga sangkay na involved daw po siya. May mga, ayon po sa kamag-anak, wrong information daw po yung ibinato kay dating Pangulong Duterte. So, at dito na nga po nangyari mga sangkay. During flag ceremony, itinumba po itong mayor na pinag-uusapan natin ngayon. Ang matindi ngayon mga sangkay, may mga bagong revelasyon tungkol po dyan. Hello guys, ako muli ito nagbabalik dito sa ating channel. So eto, matindi po itong ating mag-uusapan ngayon. Anyway, kung ikaw ay solid sangkay, mag-comment ka po sa ibaba ng hashtag solid sangkay. Kasama po ang inyong mga lugar at pakisubscribe po yung ating YouTube channel. Ayan po, 1.31 million subscribers na po tayo. Kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe, click the subscribe down below, click the bell, and click all. So eto, naalala nyo po ba itong mayor mga sangkay? Naaalala nyo pa yan? Sobrang sikat po niya noon. Kapag ka may mga kalokohan, halimbawa may mga naaaktuhan, yung kanyang mga kapulisan noon, na mga gumagamit ng mga ipinagbabawal na pulburon o ano pa mga gawain mga sangkay na hindi maganda. May tinatawag po siyang, ano ba tawag doon? Basta yung pinapaglakad po sa kalsada, nakikita po ng mga tao, tapos mayroon pong karatula na nagpupulburon ako, nagnakaw ako, ganun po mga sangkay. Ngayon, dumating ang isang time, during flag ceremony, ito po yun, actual, mga sangkay na picture, huling larawan niya. Magaling ang mayor na to eh, kasi napapanood po namin lagi ito sa mga balitaan. Huling larawan niya, itinumba, mga sangkay. Ito po mismo yun. Hindi ko na pinapakita yung video kung paano nangyari. Kasi nga po, madadali tayo ni YouTube. Ngayon, ito po kasi yun. May lumalabas na po ngayong balita. Isang PNP official idinawit daw sa pagpapatumba kay Tanawan Mayor Antonio Halili. Ito po yun siya, mga sangkay. Si Yorme Antonio Halili. May pagkaano yan siya, mga sangkay. Yorme Isko. Pero mas malala pa po. Mas magaling po ito eh. Ngayon mga sangkay, ito ang nangyari. Tingnan po natin. Nawit ni dating Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager at retired Colonel na si Royina Garma, ang isang Philippine National Police official, sa pagpaslang kay dating Tanawan, Batangas Mayor Antonio Halili. Nabanggit ito nang tanungin siya tungkol sa mga usapin na may PNP teams umano na nasa likod ng pagpatay sa malalaking personalidad sa anti-drug war ng Duterte administration. Nako. Okay, balikan natin ha. Balikan natin. Ano nga ba ang nangyari during the time? Ito yung mga sangkay. Nung time na naaakusahan na siya, ito lang ha, just imagine. Itong si Mayor Halili at that time, kapag may mga naaaktuhan na nagpupulburon, pinaglalakad niya po yun mga sangkay. Nakikita ng mga tao, may karatula pa na nagpupulburon siya. Kasi nga ayaw po niya ng mga nagpupulburon. Pero inakusahan po siya at that time during Tatay Digong na siyang pinuno daw po ng mga gumagamit. So ayon po sa mga kamag-anak ni Mayor Halili, wrong information daw ang ibinigay kay Tatay Digong. Ngayon, ang tanong, kasi sobrang haba ng ganap na ito tungkol po dito sa issue. Nung pinatumba po ang taong to, itong si Mayor, maliban po sa kanya, yung mga security niya, tinugis din po. Medyo hindi nakalimutan ko na yung mga nangyari, mga sangkay. Pero karamihan po sa mga malapit sa kanya, lalong-lalo na po yung mga security sa kanya,
Yung iba mga sangkay, may mga dumampot na lang bigla. Ganun po ang nangyari. Ngayon, nagkakalabasan na po kung ano ang katotohanan. Ito, 8 years ago, panoorin po natin. 8 taon ang nakalipas. Iba pa ring balita, tinukhang ng Batangas Provincial Police ang mayor ng Tanawan, Batangas na nakilala sa pamamahiya niya sa mga nahuhuling sangkot sa droga. Di ba? Yan po yung ginagawa niya, mga sangkay. At that time, wala pa pong Tatay Digong na mayor, yan na po yung ginagawa niya, mga sangkay. Ngayon, paano nangyari na David siya? Di ba? Ang buwelta po ng alkalde, may grupo lang daw na gustong gibain ang kanyang kampanya kontra droga. Yan naman po ang tinutukan ni John Consulta. Mag-resign ako. Ako'y i-marcha nyo, iparada nyo ako sa buong bayan. May pasang krus kung gusto nyo. Lahat pwede nyo gawin. Pagka meron kayong naipresenta na ebidensya na ako'y involved sa drugs. Di ba? Yan po yung sinabi niya noon, mga sangkay. Bago po mangyari ito. Ito yung last eh. Bigla na lamang pong mayroong sobrang galing kumalabit ng gatilyo. At dito po tumama, mga sangkay, kay Mayor. O, tingnan po natin ha. Ang sabi niya, willing siya. At that time, willing siyang maglakad, pasan pa yung cross, kung may mapapatunayan. Handa raw maiparada sa kanyang sariling walk of shame. Ayan ha, makikita nyo sa likod, panahon na po ito ni Tatay Digong. Makikita nyo naman, President Duterte po yan. Tanawan Mayor Tony Halili sa oras na makapaglabas ng kahit isang ebidensya. Ang Batangas Provincial Police. Yan po ang ginagawa niya noon, mga sangkay. Yan po, pinaparada niya lahat ng mga involved. Kasi, ano talaga, matapang ang mayor na to, mga sangkay. Parang ano siya yung mga pwedeng pang pelikula na mga istorya. Na mag-uugnay sa kanya sa droga. Huwebes ng umaga nang dumating daw sa tanggapan ng alkalde sa Tanawan. Okay, ngayon ito na, mga sangkay. Ipababaril daw ni Pangulong Duterte ang mga alkaldeng mapapatunayang sangkot sa kalakalan ng illegal na droga. Ayon yan kay Tanawan City Mayor Antonio Halili. Yan daw ang banta ng Pangulo sa mga alkalde ng iba't ibang lungsod at bayan matapos silang pulungan itong Miyerkules sa Malacanang. Sa payag daw ni Pangulong Duterte sa harap ng mga mayor, hiningi niyang kooperasyon nila sa kampanya kontra droga. Nararapat lang umano na gamitin ng mga alkalde ang kanilang intelligence fund para sugpuin ang bentahan ng droga sa kanilang mga nasasakupan. Suportado naman ni Mayor Halili ang mga payag ng Pangulo. Suportado, di ba? Wala raw dapat ikatakot ang mga alkaldeng gumagawa ng tama. So dito, pangkalahatan, sinabi po ni Tatay Digong, mga sangkay, bago po yung pang-iipit na nangyari sa kanya, na gusto ni Tatay Digong makipagtulungan daw po ito, mga mayor, para po talagang linisin yung kalakaran na ito, mga sangkay. Ngayon, ang nakakagulat, natukhang po siya. Ano nangyari? Sino ang nagpadali sa kanya? Ito po yun, ito yung huling larawan. Magaling pa naman na mayor to. Baka nga, mga sangkay, kung nagtuloy-tuloy itong ano niya, baka naging senador to or vice president o baka presidente pa. Kasi magaling po, mga sangkay, na mayor eh. Ngayon, ito na yung lumalabas. Nanginayang din talaga ako sa mayor na to. Tingnan natin. Nakilala si Halili noong 2016 sa pagpapatupad ng walk of shame o pagpaparada sa mga drug suspect. Binaril siya ng isang sniper sa Tanawan City noong July 2018 habang nasa flag raising ceremony. Yes, Mr. Chair, it was a public knowledge. It was in the newspaper like the couple na Odikta, di ba, namatay po yun. Mayor Halili. Ayan na. Ano yung kay Mayor sa Calabarzon yan? Tony Halili? Region 4A. Yes, alam mo sa pagkamatay ni Tony Halili? It was Diba? Interesting, mga sangkay. Mismo sila nagulat kasi nabanggit po yung pangalan. Ngayon, ayon po dito, isang mataas na daw. Isang PNP official eh. Mataas na official ng PNP.
ang idinawit. So, sino kaya ito, mga sangkay, no? He was shot during the flag raising ceremony. Yes, it was reported. Sniper po. So, what do you know about the... Grabe, no? Chismis lang kasi, Mr. Chair. Okay. And I think imported. Kasi during that time po sa war on drugs, pwede pong tumawid yung mga operatives. Wala kang direct knowledge about it? Pinagmalaki kasi ng isa, sir, na sila. Sino yung nagmalaking yan? Major Albotra, Mr. Chair. Major Albotra of Region 7. Albotra? Yes, Of Region 7? Daming alam yung taong to, ah. Ben? Yes po. Major Albotra na Region 7. Lieutenant Colonel nata. Yes, sir, pinagmalaki niya sa akin noon. Oh, talaga, sabi ko, how did you do it? So, mga kilala niya, mga kasama niya. Nako! At sila ang nagpapatay kay Tony Halili? He said he's in the team, Mr. Chair. Nako! Sabi niya, nasa team. Dali kang bata ka, bokya ka, kung sino ka man. Kasama daw po siya sa team. So ano yung team na to? Ito ba yung team na tumitira? Ng mga nadadawit, mga sangkay? Kaya nga nagulat po si congressman Kasi kilala niya Maraming nakakakilala nun. Kahit nga ako, batang-bata pa po ako nun, mga sangkay. Pero nakikilala ko yung taong yun. Dahil nga po, sikat po yun. Napakagaling. Sabi ko nga, baka presidente po yan ng Pilipinas, mga sangkay, kung hindi po naitumba. So, mga opisyal pa po mismo, mga sangkay, ng Diyos mio, Marimar. Naku po. Sana maresolba po yan, mga sangkay, magkalabasan. Minsan nakakalito na po yung nangyayari sa Pilipinas, no? Well, ano po ang inyong opinion, mga sangkay, tungkol po dito? Sana magkaroon po ng kaliwanagan pa. Dahil itong mayor na to, hindi po ito basta-basta. Magaling po ito Tapos ganun-ganun na lamang po, mga sangkay, during flag ceremony, bigla na lamang pong tapos ang lahat. Diba? So ngayon, nagkakalabasan na. Sino ang nagpadali? Diba? Pulis daw So bakit pulis? Dati nauuso yung tukhang, diba? Nako. Ano po ang inyong opinion, mga sangkay, tungkol po dito? Medyo malalim na usapin to I-comment nyo po sa ibaba ang inyong mga opinion. Mayroon po akong isang YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube, guys. Then kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.